Maayong adlaw mga totoong mga inday, panibagong pag-asa, panibagong pagsasama. Nandito pala ako ngayon sa aming bukid kay magdidipara ako danay ng aking mga hanibanshi sugar plum hiyam-piyam-piyam. Cowboy pala ngayon ang person dito pero kay kalabaw man galing ang ating sasakyan mamaya. Kay nakabisita man ako dito sa aming bahay ngayong weekend kasi sa boarding house naman talaga ako yan nakatira. Ganito pala kapag college student ka no, kay daw every weekend do parang nagbibisita ka lang sa inyong bahay para magkuha ng bigas kag pera. Ngayon, syempre, kapag bumisita ako ng bahay, ay teka lang, hala may mga wild cucumber pala dito, totoo mga inday ho. Cucumber. Ate, nanguha muna ako danay dito ng mga wild cucumber ho dahil ito madalas yung kinakain namin noong mga bata pa kami. Ngayong birthday lang yung kukuha. Yung birthday lang yung kukuhain nyo kayong hinog, kayong makakahilo yan. Dayon, hinugasan ko na dito yung mga pinanguha ko tapos hiningian ko ng asin sa kay Uncle Pael dito ho. Sabi ko kay Uncle Pael, gusto mo ng wild cucumber? Sabi niya, hindi, kung naiya ka o yun. So ayun, binigyan niya na lang ako ng asin. Kalami gyud siya to mga inday kay murag cucumber gyud siya. Cucumber. Pagkarating ko nga diri sa aming abaw, namimiss ko man yung lugar namin dito ba? Oo, parang anak mo bala tita? Namimiss ko siya habang siya naman ay walang pake sa akin. Ay, iwan ko ba dyan sa anak mo tita? Napaka-nonchalant pagdating sa akin. Pero, napakamalas naman ang anak mo tita kasi hindi niya malalasap ang sarap ng aking tender love and care. Uy, naunsa ito. Ari ay ang tinik may dragon fruit. Bali, ito pala yung mga cuttings ng dragon fruit na itatanim ko sana ngayong araw, totoo mga inday. Ito ay pinutol ko noong nakaraang linggo galing sa dito sa my mother plant na itinanim namin na yung mayabong na ngayon. Tapos itong mga pinutol ko ay hinayaan ko na muna dito sa may gilid ng ilang araw para matuyo yung pinutulan nang sa ganon ay mabilis itong uugat tapos ay hindi ito mabubulok kung itatanim na natin. Kaso mamayang after lunch, kailangan ko na talagang bumalik sa may eskwelahan dahil may mga lab reports pa akong gagawin doon. Kaya next week na lang talaga natin itong itatanim itong mga cuttings, totoo mga inday. Bali dito na siya natin itatanom ho dito sa may tabi ng kamalig-kamalig namin. Tapos lalagyan natin nito ng mga organikong pataba at dito lang pala natin sa may pusog ng kawayan sila ididikit dahil wala akong perang panggastos na para ipa-concrete yung haligi na kanilang aakyatan. Amo na to namubod muna ako dito ng mga alien dire pero yung iba dito pala tong mga inday ay wala dito dahil maaga pa silang gumala. Alas 8 na ako dito nakarating. Yung laman pala ng aming kubo dire ngayon tong mga inday ay puraw mais na ito na inani nila ni Papa doon sa may itaas. Yung mais bala na tinanim namin ligad naging balda ng mga army worms. Abaw kaluyan kinagbunga pa sila ya. Ito yung magiging konsumo ng mga alien dire sa ating Ngayon, lumalakad na ako dito mga inday dahil kukunin ko na yung mga hanibanshi sugar plum hiyam-piyam-piyam namin dito. Abaw, naglapaw na sa akin ang balinghoy. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin natupad yung plano kung dadagdagan sila. Matumato na lang kamuda ang mga balinghoy kamo. Siyempre may efficacent company pa rin kami dito mga inday. Non-stop ito at consistent pa rin ang pagkakagreen niya ng efficacent namin dito caused by lumot with matching ulok-ulok. Yung mga itinanim pala namin na mga palay noon totoo mga inday, ngayon ay meron na silang mga bunga. Malapit na lang talaga tayong makakapag-ani at mayroon na naman tayong pangkukonsumo ba? Pero yung iba dito itong mga inday ay nagaputi-puti dito. Abi kay ginabirada kasi ng mga tsangaw kag mga stem borers totoo mga inday. Kita mong duwa ho na sana all sa inyo no? Nangdadali na gani kayo ng palay dito tapos pahisa-hisaon nyo pa ko. Moya-huya pa na sila nga duwa sa mga pinanggagawa nila. Pinapunta kayo dito ng nanay nyo sa may palayan para mangain ng humay dire. Tapos ang tabo-tabo sa uyab among inyo. Kag pagkasunod bulan masapuan na lang nga nagkrabusong na kamo. Ay, wala kayong pakialam sa kinabukasan nyo. After 4 years nga dito, totoo mga inday, baw sa kaluyan na munga na gidman itong binigay sa akin ni Lula na sitruso na ang tagal ko talagang hinintay na para mamunga ito dahil ang sabi niya sa akin, ito daw ay yung mga kulay berde na magkasing laki sa mga orange na binibenta sa may palengke. Pero pagtingin ko dito, ay, aranita man gali ito. Daw na-scam pa ako ni Lula haw. Pero masaya pa rin ako itong mga inday dahil itong citrus na ito ay galing pa ito sa kay Lola. Hindi ko talaga ito papatayin itong mga inday bilang remembrance ko sa kay Lola. Tapos tamang-tama talaga yung pagbunga niya at si Lola ay nagpahinga na. Maliit lang naman po yung palayan namin gali dito to mga inday. Yung nasa ilalim dito ay hindi na po ito sa amin kay Nanay Nili na ito yagin tanim. Ang ganda nga ng variety na natanim ni Nanay Nili dito dahil black rice yung kanyang natanim. Tapos yung mga talong pala namin dito na mga pinipitas-pitas natin sa mga vlogs ko noon to mga inday ay pinanggalbot na ni Papa kagin pang araro dahil nang gugulang na iyon.
Tapos sabi niya sa akin, ampalaya naman daw yung itatanim niya dito. Pagkarating ko nga dito sa may bandang itaas, ay nakita ko na dito si Agoy. Hindi tayo makakasakay kay Hanibanchi to mga inday kasi nagligid pala siya sa putik. Dito ay kinuha ko na siya to mga inday, tapos dinala ko siya dito sa may bahay kubo ni Negra. Dito ko na lang siya muna itatali nang sa ganun siya ay makakain-kain muna habang tayo ay magdidipara ng isa pang Hanibanchi na may baby tuti. Pagkatapos nun ay syempre ilalawig na muna natin itong si Negra. Kay man kanina pa ito nagapanawag sa akin doon sa may palayan. Abaw ari man niya pisi ni Negra nga ang haba-haba ba. Sagi nila pahaba-habaan ang pisi si Negra na ibubugkos niya lang naman ito gyapon sa may hagunoy. Noong nakaraang linggo, noong di ako nagdipara dito to mga inday, tingnan nyo bala. Pinahabaan man gani si Negra ng tali para makakakain siya ng marami. Yung katapusan, ang haslo yan na si Odman gyapon sa hagunoy. Amo pa, supay siya gyapon. Pagkatapos ko nga maglawig kay Negra dito to mga inday, tayo ay magdidipara na naman ng isang Hanibanchi na may baby tuti. Baw dito may nakita akong sapot ng gagamba to mga inday. Di tamang-tama daan dahil uso ngayon yung gagamba. Baka mabenta pa natin ito ng 500. Baw may pang Shopee na Abaw pagtingin ko dito. Inchik-inchikoy naman pala ito. Na-prank pa ako ya. Tinunto ito. Habang lumalakad nga ako dito pababa to mga inday with my simagol na pang all around. Abaw, may nakita na naman ako liwat. Talagang pinapamukha nyo ganyan talaga sa akin na single ako no? Sige lang Pag ako pinansin ng anak ni tita, edi sure ball na yung tender love and care ko sa kanya. Dito ay hinubadan ko na ng tali yung isang Hanibanchi na may baby tuti, tapos ay hawakan muna natin itong baby tuti niya. Kakarot-karotin muna natin at hawak-hawakan itong baby tuti niya kay para magiging maamo siya sa kanyang paglaki. Ganito yung gagawin nyo sa inyong mga baby tuti ha. Karot-karotin nyo lang ang kanyang hita habang bata pa siya. Pasanayin nyo na palagi nyo siyang hinahawakan at papalapitin sa inyo para paglaki niya ay maghahagop sa inyo. Kaso yung baby tuti namin dito itong mga inday ay medyo payat dahil walang masyadong gatas si Mami Hanibanchi. Dito pinaharab-harab ko na muna sila diri sa may tabi. Habang hinahayaan ko nga silang kumain dyan, syempre manonood muna tayo ng mini falls namin dito sa bukid. Ang ganda ng falls namin ay. Baw kanano man ya imo ya totoo mga inday na pati dito sa may sapa may magjowa pa rin. Di ika-tatlo na ni haw. Daw hindi na ito maayo haw. Lalayo na lang tayo to mga inday para hindi tayo maiinggit. Sabi nga nila kapag inggit, pikit. At kita ya, kapag inggit, palayo. Dito sa bukid to mga inday, may sapa talaga kami dito. Kaso, ito ay natutuyot lamang sa tuwing tag-init. Pero in fairness, ang linaw-linaw talaga ng tubig dito ngayon to mga inday. Sa sobrang kalinawan ba naman, kitang-kita pati yung pagiging single ko sa mga kool na ito na nagalambinganay. Daw mawalan man tayo ng gana dito sa pagkakadto sa bukid man. Man, hala kaluoy sa kuol. Malakat na lang kami kay ginlapa ko to daan ang kuol gina. Dito ay pinainom ko na muna si Hanibanchi dahil nauuhaw gid siya kuno. Siguro mga 15 minutes talaga yung mga pag-inom niya dito totoo mga inday. Kita mo lumaki gid ang kaniyang tiyan dahil tubig yan ang laman. Tapos ay magsiswimming muna daw sila dito sa may sapa. Maunang dinala ko siya dire. Tapos basya-basyahan muna talaga yan hanggang sa mabasa yung kanyang ulo at ang kanyang likod. Ganyan ako yan mag-alaga, tita. Kaya shoutout na lang ako dyan sa anak mo Pagkatapos nilang mag-swimming dito itong mga inday ay papasilungan muna natin dito sila sa may puno ng kawayan na may bugto tae na kahoy sa may gilid. Dayon pinuntahan ko na yung inahin na Hanibanchi. Tapos dinala ko na din dito sa may kubo para painumin. Tapos pinaswimming-swimming ko dan sa sapa. Kaso kay tumayo lang siya kaagad. Siguro sabi niya na nakaligo na ako gina sa may lunang. Papaliguin mo pagid ako dito sa may sapa. Dito ginhigot ko na lang siya sa may ilalim ng kahoy dahil nga hindi muna tayo makakatanim ng dragon fruits ngayon totoo mga inday, kaya itong mga cuttings ay lilipat na lang muna natin sa may loob ng CR namin na walang bubong nang sa ganun ito ay mauulanan at mabilis itong lalabas ang kanyang mga ugat. Grabe man nga Tagalog ko ba? Bali pinatayo ko lang sila dito itong mga inday para yung ugat niya ay sa ilalim tutubo at hindi sa may gilid. Baw kaluyan, natapos gid man ang aking mga ginagawa natin ngayon ba? Ako'y uuwi na, kay maghihimos pa ako dahil uuwi ako ng boarding house. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Ingat!